So guys, Merry Christmas and a Happy New Year! Wow. Hindi nyo itong 2015, napakasaya para sa, hindi lang para sa buong showbiz, kundi para sa atin din, dahil syempre pare tayo ng showbiz. Pero sa atin ba, ano ba yung pinaka-memorable na naging experience natin being part of PEP? Bernie! Bernie, ito na. Yung naisip ko lang kasi, dalawang TED Talk siya, isang interview. Una yung kay Vic Soto, ito yung nagsalita siya about the wedding kasi si Vic, in my previous interviews, lagi talaga siyang very guarded pagdating sa mga interviews, yung pagdating sa personal. One time nga, yung isa kong kasama before na natarayan niya. So, nung nagsalita siya about the wedding, yun talaga parang something new for him na very happy siya about his love life na nag-open up siya. Saka yung nagtanong nun, di ba? Kami, marami naman kami nun. Tapos yung TED Talk naman, yung kay Darian Espanto kasi apart from talaga siya kasi sobrang bata lang niya. Tapos napansin ko sa kanya na kaya pala marami yung humahanga sa kanya kasi bukod dun sa very talented, ang galing niya magsalita, yung mga sagot niya, parang he may be young pero yung way of thinking niya, tsaka the way he answers questions, matured for his age. Tapos yung third, yung kay Megan Young siguro kasi. Megan Young. Oo, kasi nung nung sa Marimar kasi, apart, even if she has won a major crown, parang in-expect ko magbabago na siya kasi I saw her grow up eh. Nung nag-start ako nung nag-start pa lang siya, nung akapanalo lang yan, parang I could see her, I was able to interview her, parang nene. Tapos, isa ako dun sa mga nag-encourage sa kanya na marami na, join ka ng contest, mga ganun-ganun. So, may mga doubts pa siya dun. So, nung nanalo na siya ng crown, I saw her, change. Pero nung pep talk, I was able to see na despite the achievements, being an international beauty queen, yung pinakita niya dun yung very masa side niya na things may have changed pero there are parts of her na tao pa din. So yun. Wow, napaka... Ang hirap naman sundan ni Sinelect! Copy! So ikaw naman, oh my gosh. Pep Talk Queen! Hindi naman. Kadete! Yung Pep Talk eh. Apat sa akin. Dami naman. Siyempre, because of Pep and sa mga editors natin na pinayagan, ako nakapag-cover ako ng Balisin Wedding ni Heart and Cheese. For that, sobrang memorable for me yung interview namin ni Candice of Yes Magazine with the two of them. Kasi, yun yung first time na nag-open sila. Actually, ayaw lang nila i-highlight. Pero, dun inamin ni Senator Cheese Escudero na may prenuptial agreement sila bago kinasal. So talagang minake sure na yun na siya daw talaga yung nag-open up siya na siya na yung mismo nag-offer na gano'n kasi ayaw na magkaroon ng issue between him and Heart's parents. And sobrang isa siya sa mga well actually siya yung pinakamagandang wedding na nakita ko talaga. Kasi konti lang yung guest tapos Na-cover mo? Na-cover, ang ganda. Ang ganda talaga. Alam na din ng mga readers natin yan. Tapos second, syempre dahil din sa ating kay Josie naman, ina-assign niya ako dun eh. Yung Ed Sheeran concert, the best concert na napunta ko na halos lahat yung mga Filipinos na nanood sa MOA Arena, sobrang jam-packed. Tapos at the same time, lahat ng kanta sinasabayan nila. Parang ngayon ako nakarinig ng, alam mo talaga na Pepsi lahat ng kanta ni Ed Sheeran. Ay, yung Pepsters and ng mga fans ni Ed Sheeran, yung song yan. And according pa dun sa mga nating mga kasamahan sa industriya, mas grabe pa yung reaction ng fans doon kesa doon nung nagpunta yung One Direction na mga nagigiyakan. Talagang mas grabe daw yung reaction sa Ed Sheeran concert. So, iba yun. Talagang performer siya. Hindi na kailangan ng props. Talagang, talent lang talaga ang puhunan. Tapos, parang ikaw. So, ano sinasabi mo? Yung iba nagko-concert ko walang talent? Hindi, may sila, sir. May iba mga court, hindi kilala. Katy Perry! Oh my gosh, si
Napanoodin pala natin yan. Si Mars Katie. Ang ganda naman. Marina, di ba? Ang dami yun. Si Marina kasi, sobrang ang ganda ng performance level naman din talagang lahat ng mga props and costume pinag-isipan. Yung voice niya, maganda niya, pero syempre hindi siya naman din yung talagang singer na levels nila. Sarah G! Beyonce! Hindi naman nakaganon. Hindi makabiyasi level yung boses na magaling. Hindi Sarah G si Katie. Pero magaling, o diba? Nakalagay ng Katie. Yes! Diba? Sa prep talk, syempre pa. Papabuhat. Oh my gosh, I'm part. Sige na nga. Ay, tala. Okay, syempre unahin ko si Alden Richards. Sobrang first kasi yun for me na ma-interview ko siya. First time ko siya makita. And kasama ko syempre si Sir Erwin doon dahil sinama ko ni Sir Erwin. Thank you. Doon ko siya nakita na, ay, hindi na pala pogi itong batang to. Talagang yung kalooban niya, mabuti. Wow. Kasi yung may inspiration siya pinanguhugutan talaga, makikita mo dun sa artista na hindi lang siya for... Oo. Nakibalong-balong na nakita mo ha? Talagang yung sa mami niya, nakakaiyak na... Pero hindi ko alam. Kasi hindi ko alam, oh my God! She passed away na. Kaya hindi ko na lang sinabi sa interview, pero bigla na siyang na-teary-eyed ba, sir? Tapos syempre last, Sam Milby. Kasi any ang person niya, kumbaga kahit na wala siya nasa Hollywood siya and all ano siya, Ano sa Hollywood? tapos na-try siya, nagpunta sa Hollywood. And inamin naman niya na hindi nag-push through kahit na pangalawang beses niya nang nagpunta doon. Pero ganun pa man, pagbalik niya dito, at least... Wala pa rin. Hindi. Wow, May concert, basta may FaceTime, may mga movies, and tuloy pa rin. So, it's a lesson for all of us na, alam mo yun, even parang successful naman o hindi, parang keep trying, guys. And then mo interview ka Sam? Sir po? One of the few actors na yung bulol mag-Tagalog, pero ang tagal na sa showbiz. Diba? Si Sam. Oh my God. Hindi. Kasi... Last ba yun? Hindi pinag-aralan. Oo, kasi lahat halos ng mga hindi nakakatagalog. Hindi talaga sumisikat. Sa industriya na to. Naku, Miss Despite Roberts, ako that, ibig pero sabihin despite yun. that, But despite that, look at him. He's still there. okay, first year ni Si GB. Yes. It's like everything's memorable for me. But the most memorable. It's the first. Kasi Pero, yun, syempre kung lahat naman. Meron din akong apat ba? Kasi doon, syempre, kay Janela, sa kay Marlo, super favorite ko like like super duper. Tsaka syempre nang ikilala na si Janela up close, parang wow. Kaya parang ko lang siya sa Oh My G. Yun, na-interview ko na siya. Tapos sumunod sa concert, thanks Sis Josie, kay Ariana Grande. Kasi super duper gusto ko talaga siya mapanood. Siya ba producer? Ako yung in-assign ni si Josie para kay Ariana. So nakikanta-kanta ako doon. Ano ba si fan na ba yung Ariana? Ba't hindi Yeah. ng pusika? Send siya? Ay, hindi siya. Nagganon ka ba? Ay, hindi po. Hindi na ako nag-design. Siyempre, kailangan kunyari cover-cover, pero sa loob-loob ko, makanta-kanta ako doon. Okay. Tapos, yung super duper memorable sa akin, siyempre, Angelo tsaka Bobby. Yes! May throwback tayo kaya. Unang first step ko yun. Tapos, alam mo yung mga... Tapos 2 oras. Uy, grabe, 30 minutes lang. Dalawang oras yung total. Uy, hindi naman. Oo, 2 hours. Sige na nga. Oo, sabi ni 2 hours ba? Okay, edit 2 hours. Tsaka hindi kasi ang maganda doon, parang yung nababasa ko sa mga forum na gustong malaman ng mga fans before, tas at the same time, mga person na gusto kong malaman. In that interview, nasabi nila. Oh, Riza! Hi! Ano ba yan? Hindi, kasi magpo 4 years na ako. So parang na-realize ko, ang saya-saya ng year na to. Kasi ang dami kong na-experience na bago. Like, for the first time in almost 4 years, nakapag out of the country ako to cover yung AirAsia, as si David Foster as the newest ambassador. Tapos parang
medyo nakakakaba yung feeling kasi parang mga international press yung kasama. Pero ang saya, exciting. Tapos nung nagpakilala from the Philippines, nakipag-selfie ako, tapos natuwa siya kasi Paano mo nagpakilala? sabi ko, hi, I'm Riza from the Philippines. Kaya wala kang intro, mysterious. Tapos parang natuwa siya kasi nga sila Charis, sila Jerfil, gustong-gusto niya. So parang tuwa-tuwa siya din sa mga Philippines. Pinakanta ka? Or baka mapahiya. Baka mapahiya yung Philippines. So yung next dun, yung pagpunta din sa sama din sa shoot ng Yes. So ano ni Willie. Napunta tayo sa bahay niya. Yes. Tapos nakita namin lahat ng kotse niya. Tapos nakapunta kami sa airplane niya. Pumasok kami, tapos pumunta pa kami dun sa bahay niya sa Tagaytay. Tapos natulog kami doon. So masaya, ang daming Hindi mo experience. naman kami si Hindi naman. Hindi naman. Kasama namin yung mga taga-Yes. So parang kakaibang experience siya na maghabot, sumama ka dun sa shoot, ganyan, sa house sa Tagaytay, and dun sa Ayala Heights. And yung mga concerts na bigay ni Miss Josie. Producer ka pa talaga? Aminin mo na. Kasi syempre yung mga favorite, ano ba diba, gusto mo makita mag-perform live. So parang nagbigyan ka ng chance na gano'n. So parang ang saya na nakapag-work ka, nakapag-enjoy at the same time. And syempre yung highlight talaga ng year ko, yung pag-interview backstage ng Pepless Awards dun sa mga celebrities na tumanggap ng awards. And dun sa Yes Magazine na party din. Parang lahat ng celebrity dumaan. Nakausap namin ni Pink. So parang medyo nagmarka siya sa akin. Tapos yun, yung mga J-Dean fans nag-follow sa Siyempre Instagram. Ano lang, nung... 2015. 2015 lang ha? Hindi ba 2013? Bayan. Yeah, actually, January ata yung February ng taon to. Si Dennis Padilla, yung biglang lang ng kwento na parang nabasas na siya ni Julia, di ba, ng Christmas party ng ABS. So parang after na to ng New Year, hindi siya binati. Di ba, pumutok talaga yon. So sa atin nagsimula sa PEP yung balita niya na nagkagulo-gulo na tungkol kay Julia, kay Marjorie, at kay Dennis. So, memorable lang kasi parang umiyak si Dennis sa akin, sir. Sa interview namin sa Sampaglaga. Yun, next, yung mga dalawa kong pep talk na nagmukha akong tama. Gantuan ako talaga. Forever song. Naku, nakakaloka ka. Tapos hindi ka makapag-intro kay Enchong ba yun? O banggitin mo muna kung sino-sino sila. Yung dalawa kong pep talk, nagmukha akong tama. Ano? Kay Enchong at kay James. Read. Ano ba yung, kantahin mo nga yung ano. Dahil dyan, bawal na mag-pep talk kapag crush. Oo, bawal na mag-host yung mga May crush-crush. mag-crush. Parang, ano nga yun? Ano ba yung bahala na? Tapos kinanta niya. Yung pala yun. Kasi nga nagkakalagdag ka pa. Hindi ka makapag-concentrate. Kasi ano to, di ba, mga 1 month pa lang yung album noon. Tapos ginamit nila main at saka yung album yung kanta niya. Forever song. Oo. James, can you sing for us the Forever song? Hindi, namin ko na nga. Kasi in fairness to Arniel, alam niya crush niya si James at alam niya na yung pwede mangyari na kikiligin siya. Pinilit niyang isama yung isa nating staff writer, si Lunette, para maging balance, para siguro naisip din niya na baka magkagaling nga siya. Pero hindi nakarating si Lunette. So talagang binrave ni Arniel yung feelings niya na crush niya yung ini-interview niya. Pinilit niya i-contain yun, pero nairaos. So parang ang feeling ko lang yung mga nang kay Arniel na parang ang pangit na host, hindi po kasi talagang mataas na. Kasi hindi niya, ayaw niya sana kasi crush niya nga yung lalaki, pero inano niya, iniraos niya. Fan talaga ako. Yung kay Enchong naman, mukhang tanga lang talaga ako. Hindi makapag-intro. Kasi crush ko talaga siya dati pa. Hanggang sa ngayon, pinagtatanggol ko talaga siya sa bashers. Lalaki ko siya. Tapos, yung isa kong, hindi ko makakalimutan to kay Enrique Kiel, yung yung incident niya. Kasi, di ba tayo yun? Ay, hapon yun, sir, di ba? Sinabi mo yung balita sa ABS. So, wala tayong information kung saan talaga kukuha ng source. Yung unang tinawagan ko lasing, matutulog daw siya kasi yung hilog siya. Yung parang gano'n na parang, reliable source tayo ko. Kinabukasan, maaga ako nagising para tawagan ulit o ganun siyang kausap.
Tapos detalye na isa-isa. At napipicture ko naman yung aeroplano at saka yung mga upuan, kung paano siya nakaupo at paano siya doon sa aeroplano. Hindi ko naman binanggit kung sino yung source, no? So yun, parang yung buong araw na yun, tatakot pa rin ako kasi binubuo ko yung storya. Parang wala kasing pictures eh, walang makapaglabas ng pictures. So, di ba, ang pinanghahawakan mo lang na tama yung kwento ng source mo at maiayos mo siyang mai-convey to a story. So yun, nailabas ata yung story natin mga 4 pa ng hapon kasi nga ang daming consideration, dalaan sa abogado, dalaan sa ano. Pero kinakabahan ako. Pag nung lumabas yun, hindi ako nakapagbiyahe ng maayos kasi baka bigla mag-text sa akin. Si ganito, si ganyan. Mga ganun, parang Maricel lang yan, parang Gerald Anderson, parang mga pinaputo ko dati ng istorya. So, wala naman. Kasi talaga sarili ka. Kasi nakakatakot kasi baka sabihin, i-demanda ka. Pero wala naman nag-refute kasi yun, tayo yung pinaka-comprehensive and yung source natin talagang hindi siya nag-iimbento kasi nakita niya talaga. Oo, kasi andun siya sa aeroplano. Yes. At ang hindi ko talaga makakalimutan ay encounter with Maine ko. Ito si Sir ganito, di ba nung yung van niya andun na sa ano. Kaya napagpakuha na yung game kasi natatakot talaga ako na baka nakita niya lahat ng hubad na litrato sa phone ko. Kaya ito na may kwento kasi di ba nagpakuha na yung mga matatandang writers, di ba? Kasi pwede parang magpakuha kay Ming sa sasakyan, di ba? Yung una ko nilabas ng picture na parang nasa loob siya ng sasakyan. Ay, meron na sila. Naingit naman ako. Pakuha ko. Kuya, gano'n pa kung isa. Tapos ang tagal, 20 minutes ata bago lumabas yung phone ko. Yung pala, pagkakuha, i-check daw ni Ming dapat para kung maganda ba yung kuha. So pag i-check mo tong phone ko, lalabas dyan yung mga hubad sa mga folders. So, inakabahan ako, baka, diba? Kaya talaga na akong kinibig sa akin. Ayan, nahulog. Ayaw ko siya. Tapos sabi nung lalaki, sabi niya, kanina ba dapat yung ikas na ikahanap ni May yung picture? Ano nakahanap? So pinabahan ako, shit! Nakita niya, nung time na yun, may mga folder pang bukas yung downloaded from Twitter, from ganito. Sorry, mga hubad na artista naman yun, pero parang... Anong inisip ni Maine, di ba? Baka isipin mo, na-upload mo yung i-edit mo yung picture na gawin mo ba? Pero okay naman, dead man na, bahala na nakita niya. Hindi naman natin kinuwento kay Jessica kagabi, kaya okay lang. Ay, kaya dapat ni kwento kay Jessica. Eto lang, tapos ayun, paglabas niya, ganun pala yung impact sa kanya ng tao, maingay talaga. Mahirap kang makalapit kasi ang lalaki ng mga dancers or ano niya. Success naman. Maiksi lang po yung sa akin. Thanks for Miss Josie po ulit. Ay, talaga si Josie. Ano ba, Josie? Woo! Miss Josie! Hall of Famer. Miss Josie for Mayor. Josie for President. Tapos interviews lang with artistas. Specifically, si John Lloyd Cruz, Paolo Avellino, siya si Epic Iso. Yun lang. So ano din discovery mo sa mga na-interview mo? John Lloyd Cruz, the best pa rin talaga siya for me. Kasi kahit nakaka-impress na din pala siya makausap. Masaya siyang kausap. Ganyan din si Paolo, hindi ko na-expect kay Paolo yun. Na masaya pala siyang kausap. Oo naman, Paolo Avellino yun mo. Actually kay Paolo naman Dito, interview talaga. It's more nag-usapan din na kami. It was nice kasi parehas pala kami ng gusto ng mga Star movies, Wars. ganun. Like, movies like what? Before Sunrise, mga trilogy, Star Wars, gano'n. Tapos si Epic Kison, we talked about films. Tapos it was nice kasi parang it was nice to hear it from an actor's point of view, especially when he made mga movies niya na international. Kasi ano. Oh yeah! Oh yeah! Ikaw naman! Ano si Yaya muna. Para alam na kayo yung Yeah! O si Yaya muna. Yaya po. Ayun, hi Mobsters, ngayon nyo lang ako nakita. So bale, siguro may tatlo ako. Yung una ko is yung hindi namin sa concert.
Kasi syempre, parang first time ko maka-attend ng international concert na ganun pa, na Broadway star. So parang, ang ganda na kumanta, ganda niyo. So yun pa, Frozen, fan ako ng Frozen. So nag-enjoy ako sa inyo. Tapos yung gano'n. Tapos, yung pangalawa ko, yung Casey Nandina, mga local artist naman. Again, thank you ulit yung kay Miss Josie. Oh, Miss Josie! Josie for president. Kasi super fan din ako ni Casey Nandina. Simula pa nung nag-X Factor siya, diba? Super ganun. Tapos, lastly, yung Pep List Award. Kasi first, yun nga, bago din ako sa Pep. So, first time ko maka-attend ng Pep List. And super na-enjoy ko siya kasi super glamorous, ang bongga ng setup. Wala lang, na-enjoy ko siya super. And hindi ba na last year, yung pinaka-last ko memorable is yung naging part na ako ng Pep. Ano ba ikaw yung nagsabi sa dami yung nagsabi? Hindi! Lahat naman po kasi naging memorable sa akin. Kasi first, syempre, ordinaryong tao lang ako. Naka-encounter sa mga artista, sa mga gano'n, nakapag-ibig sa kanila. So, actually, lahat po talaga memorable sa akin. So, thank you, Pep. May listahan na yan ang nasabo. Makulay ang 2015. Wow! Unang-una yung Best of Best concert na K-pop. Thank you, Miss Josie. Sa Philippine Arena, kasi sobrang bonggang-bongga adventure talaga yung ginawa ko doon from San Pedro to Bulacan. Siyempre, first appearance ng SNSD yun na 8 na lang sila na wala na yung isa. Tapos, eto pa. Next, yung Boracay. Kasi ina-expect ko makapunta akong Boracay 3 days, 2 nights, ganun. Eto, 6 days. Naburo kami doon. Tapos, Nesty for Nesty. Thank you, Nesty. Kasi sponsor nila. Tapos, yung Lifehouse concert na first na nandun si Maine tsaka si Pasquillas Girl. Kasi sobrang... Ako na rin yung merkadong nakakamo. Ako yung nag-feed ng photo ni Maine kasi hinanap talaga namin siya. Tapos, in fairness naman doon sa mga tao, kahit alam nilang siya yun, deadma lang sila, as in, pinabayaan nila si Maine na i-enjoy yung concert. Tapos si Pasquillas Girl, sobrang enjoy talaga siya doon. Tapos yung Asia Pop Comic Con na 3-day event siya, pero yung Saturday yung napuntahan ko. Kasama ko si Miss Josie doon. Sobrang natulali ako kay Game of Thrones star, si Natalie, tsaka si Vision ano ba to? Siyempre na wala si Age of Ultron. So, ayun. Tapos, yung Star Magic Ball. Kasi first time ko mag-cover ng Star Magic Ball na whole night ka palang nakatayo. O, ikaw naman, Nonet. Anong memorable mo? Yung kay Albabe. Of course! Yung after nung tamang panahon, yung may event siya from Bulacan, and then nag-chopper siya, papunta din sa gym siya sa Cainta Rizal. Tapos yung first time ko, kung binigyan na kami ng chance na makapag-interview with him, first time ko siyang may interview. Kaso, ayun nga, so hindi siya memorable. Joke lang. Memorable, kasi alam mo yun, yung parang high na lang, parang gano'n na yung mangyayari. Nalulumo ka. Tapos yung nangyari kasi doon, hindi alam ng management nga na may mga press na invite kasi nga hindi siya endorser doon. Parang guest lang siya, talagang kinuha lang siya na mag-hi sa mga tao, kumanta. Hindi sila na-orient. Yeah, hindi po sila na-orient. Kaya ayun. Pero binigyan ka naman ng event ni Sir Erwin, di ba? Yeah, yung snow cap, yun. Tapos? Nakapag-interview naman doon, kaso proper interview siya na kasama yung ibang press. Group interview siya. And then yung next siguro is yung yung first time ko mag-host ng pep talk! Kasi with Polka. Yung ako, kay Angelica naman sabi ko, kay Miggy
Angelica kasi... Angelica pa rin. Oo, Angelica pa rin nasa isip ko kasi ang question ko doon, ano yung feeling mo na ate mo si Angelica de la Cruz? Tapos bigla ang tanong ko sa kanya, ikaw naman Angelica, na gano'n ko siya, imbes na Mika yung masabi ko. So yung tawa si Paul sa akin, siya nasabi. Ano ka siya? Tsaka yung bang-bang. Kayong bang. Bang! Tsaka yung relax! Yun. Yun yung yung mga memorable and unforgettable na nangyari sa this year. Yes. Sa akin. That's right. Nagtawid!